sa 1 Corinthians chapter 4 verses 1 and 2. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Let a man so account of us as of the ministers of Christ. Tatandaan niyo po yung ministers of Christ na yan, ha? Dahil sobra pong halaga niyan. Yan ay nasa plural form, ministers of Christ. Kung inyo pong ikinakount or binibilang ang inyong sarili na mga ministro ni Kristo, mga pastor, mga preachers ni Kristo, kinakailangan po ay alam natin yung mysteries na ito. At ang sabi ng Bible, and stewards of the mysteries of God. Ibig sabihin, yung ministers of Christ, siya din po yung stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Mga kapatid, ginagamit po ang talatang ito o mga talatang ito bilang text sa mga Bible conferences tungkol po mga kapatid sa pananalapi o pagiging katiwala sa pananalapi. Sa mga panahong ito na tinuturo yung stewardship, yung stewardship conferences na atin pong mga nasasaksiyan at nadaluhan, most of the time ang binabanggit po or ang tinatalakay po doon ay tungkol po sa cheerful giving, or yung tithes and first fruits mga kapatid at iba't iba pang mga pagbibigayan tungkol po o para po sa gawain ng Panginoon. Pero hindi po yun ang tunay na konteksto ng sinasabi po nating stewards dito mga kapatid. Ang stewardship na tinutukoy dito ay may kinalaman dito sa mysteries of God. At dapat mga kapatid, malinaw po ito sa bawat isa po sa atin mga kapatid. Okay? So, tingnan po natin. Magpatuloy po tayo sa ating slides. Okay? Mysteries revealed to Paul. Mysteries revealed to Paul. So, papakita ko muna, hindi ko muna i-explain masyado mga kapatid, yung 10 mysteries na ito na nirevealed kay Paul. Pero mamaya po, i-discuss ko isa-isa mga kapatid. Okay? At kung maaari po, isulat ninyo mga verses or balikan po ninyo. Kung sakaling hindi kayo nakakuha ng kwaderno, ng ballpen, mga kapatid, notebook and ballpens, may time pa po para inyo pong pumuha po kayo para maisulat ninyo mga kapatid. At pwede rin kayo magtanong po maya-maya mga kapatid. Okay? So, 10. Ito po yung mysteries revealed to Paul. Okay? And by the way, may parang may nalimutan ako before ko talakayin ito, bago ko ipakita ito mga kapatid. Nais ko munang puntahan po natin itong talata dito, Okay, na-excite lang ako masyado mga kapatid na ituro po agad. Pero sabi ko sa inyo kayo na tandaan nyo po yung sa 1 Corinthians 4:1 and 2, yung ministers of Christ ay sharing stewards of the mysteries of God. Tignan po natin itong 2 Corinthians, i-cross-reference po natin doon. Ang 2 Corinthians chapter 3, sapagkat may sinasabi si Apostle Paul dito mga kapatid, tungkol po sa pagiging ministers ng New Testament. Nabanggit yung New Testament dito. Tingnan natin mga kapatid ang 2 Corinthians chapter 3 verse 6. 2 Corinthians chapter 3 verse 6. The Bible says, who also hath made us able ministers of the New Testament, not of the letter, but of the Spirit. For the letter killeth, but the Spirit giveth life. Okay? Ito pong sinasabi sa 1 Corinthians 4:1 and 2 na mga ministers of Christ ay siya rin po yung sinasabi dito sa 2 Corinthians 3:6 na ministers of the New Testament. Okay, so mahalaga po mga kapatid na malaman po natin na tayo po ay ministro ng bagong tipan at hindi po ng lumang tipan. At kung ikaw ay pastor, preacher, evangelist, missionary, dapat ay alam po natin ito. Dahil ito nga po ang ating ituturo. Ito nga po mga kapatid, ang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos.
At ang sabi ng Bible, it is required in his stewards that a man be found faithful. Ngayon, papaano po tayo magiging faithful sa ipinagkatiwala sa atin kung hindi natin alam itong mysteries of God na ito? Sobrang halaga po nito sapagkat ito po at dito po iinog, dito po mga kapatid, ito yung magiging foundation ng buhay, okay, ng doktrina at buhay o lifestyle ng isang mananampalataya. No wonder kung bakit marami pong mga nagsasabing Kristiyano na hindi po ayon sa salita ng Diyos ang pamumuhay. Bakit? Sapagkat hindi po nila nalalaman yung mysteries na ito. Na kung saan mga kapatid, sinasabi ng Bible na stewards po tayo. Okay? So, sige mga kapatid, dumiretso na po tayo doon sa atin pong slides na nabinbin kanina. Okay? So, mysteries revealed to Paul, number 1, mystery of godliness. Number 2, mystery of Israel's blindness. Okay? Number 3, mystery of his will. Number 4, mystery of Christ. Number 5, mystery of the faith. So, the faith, the article, the faith, mga kapatid. Okay? Number 6, mystery of the gospel. Mystery of the gospel. Number 7, mystery of Christ and the church. Number 8, mystery among the Gentiles. Okay? Number 9, mystery of iniquity. Okay? And number 10, mystery of the rapture, or mystery of rapture, mga kapatid. So, itong 10 mystery na ito ay mahalagang atin pong ingatan. Sapagkat katiwala po tayo ng Panginoon dito, ito ang tinutukoy ng Bible na dapat atin pong nalalaman, tinuturo at isinapapamuhay, mga kapatid. Kung ikaw, ulitin ko po, kung ikaw ay isa sa ministro o pastor ng Bagong Tipan, dito po tayo pinagkatiwalaan ng Diyos. Okay? Ulitin ko po mga kapatid ha. Ang stewardship na tinutukoy po sa 1 Corinthians chapter 4 ay tungkol mga kapatid sa mysteries of God. Ito nga po yung 10 mysteries na nireveal kay Paul, hindi po yung tungkol doon sa kaperahan or sa cheerful giving. Okay? Kagaya po ng lagi po nating nasasaksihan at napapakinggan sa mga Bible conferences. Okay? Now, before tayo magpatuloy mga kapatid, nais ko pong matutunan po natin, malaman po natin, ito po ay lagi ko nang ipinapakita bilang laging introduction sa ating mga pagtuturo. Ano po? Sa ating mga Bible conferences at maging sa YouTube channel po natin, ay lagi po itong nakikita ninyo. Okay? So yung Daniel 70 weeks ay mahalaga na ating matutunan. Ito po yung makikita sa Daniel chapter 9 verses 24 to 27. We have not enough time to open it, mga kapatid. But pwede nyo pong reviewin po yan. Ano? I-explanation po ninyo, dahan-dahanin po ninyo. Pwede nyo pong balik-balikan at i-post ang ating video, mga kapatid, para masigit po ninyong matutunan po ito. Now, look at this, mga kapatid. Sa Daniel chapter 9 verses 24 to 27, meron pong propesiya tungkol, mga kapatid, sa panahon ng mga Hudyo. Mayroong plano ang Diyos sa mga Hudyo, mga kapatid. At ito po ay malinaw na pinakita ng Panginoon kay Daniel. Okay, dito po sa commandment, restore and to build Jerusalem. Mga kapatid, dito nag-start yung decree of Artaxerxes. Okay, and tignan po natin, may 7 weeks or 49 years. Then plus 62 weeks, 434 years. And meron pong 7 years. Walang iba kung di yung 1 week na yon. Ano po? At makikita po natin ang programa ng Diyos pagdating po, mga kapatid, ng 69 weeks. 69 weeks. Okay? Pagdating po, mga kapatid, ng 69 weeks, sabi ng Bible,
Okay, the Messiah shall be cut off. Okay, I believe familiar po ang mga theologians na nakikinig sa akin ngayon, ang mga pastor na galing sa Bible School, naniniwala ako na pinag-aralan niyo po yan. Okay? Now, mahalaga ito sa propesiya, mga kapatid. So, mapapansin po natin na sa ika-69th week, yung Messiah, walang ibang tinutukoy kundi si Jesus Christ, ang ating Panginoon, ay mamamatay. Okay po? Mamamatay. At sa loob, mga kapatid, ng 3.5 years and another 3.5 years, ito po yung panahon na kung saan ang Antichrist ay magkakaroon ng covenant sa mga Jews. Okay? Then, babaliin po niya yung kanyang covenant after 3.5 years. Covenant broken, worship for Jews ceases, mga kapatid, and then papasok tayo sa Great Tribulation, mga kapatid. Ito po yung tinatawag ding Jacob's Trouble. Okay? Ito po yung 1 week or 7 years, mga kapatid. At ito rin po ay, kung pagbabatayan natin yung Daniel chapter 9, yung 70 weeks na plano ng Diyos sa mga Hudyo, itong huling linggo, tinatawag pong 70th week, mga kapatid. Kung mapapansin po ninyo, sa propesiya sa Old Testament, mga kapatid, yun nga po yung Daniel chapter 9, ay hindi po natin napapansin, diyan po sa chart na yan, ang dispensation of grace. Okay? Pagkatapos ng cross ng ating Panginoon, ay yun yung panahon na grace dispensation na tinatawag o church age. Pero wala po ang nakalagay po dyan, mga kapatid, ay 1 week agad or papasok agad yung tribulation period. Okay? So, bakit ganon? Sapagkat, nais ko pong malaman po ninyo, mga kapatid, may mga bagay na hindi po ipinahayag o in-reveal sa mga propeta sa lumang tipan. Kung kaya't dapat tayo'y maging maingat sa atin pong pag-interpret ng Bible at huwag po natin kukunin yung mga bagay na hindi po nauukol sa atin. Sapagkat tayo po, mga kapatid, ay mga hintil na hindi na po ngayon hintil dahil nga po tayo po ay naligtas na at naibilang tayo sa tinatawag na Church of God. Sinasabi, mga kapatid, sa 1 Corinthians chapter 10 verse 32 ang ganito. 1 Corinthians 10:32, give none offense neither to the Jews nor to the Gentiles nor to the Church of God. So meron pong tatlong grupo ng tao ang tinutukoy dito, mga kapatid, sa 1 Corinthians 10:32. Ang mga Hudyo, ang mga Hintil at ang Iglesia ng Diyos. Mga kapatid, tayo po ay nabibilang sa Iglesia ng Diyos. Mga kapatid, hindi na po tayo hintil kung tayo po ay ligtas na. Kung tayo po ay mananampalataya na, hindi po tayo kabilang sa mga hintil. Hindi rin po tayo Hudyo na ayon sa lahi ni Abraham. Tayo po, mga kapatid, ay nabibilang sa Church of God. At nais ko pong malaman po natin na wala pong body of Christ or Church of God sa lumang tipan. Ibig sabihin, mga kapatid, umira lamang po o nag-exist, mga kapatid, ang Church of God after po ng resurrection ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang Church of God ay larawan ni Eve, mga kapatid. Si Jesus Christ ay namatay, okay? At si Adan, the first Adam, was already was dead also, mga kapatid. Na pinaranas siya ng Diyos ng deep sleep. At si Jesus Christ, ang second o last Adam, may deep sleep din na nangyari sa kanya. Ito po yung kanyang kamatayan. At nung magising po si Adam, ay nandyan na, mga kapatid, si Eve, the woman. Okay? Ganon din po, makikita po natin sa Ephesians chapter 5, verse 30, mga kapatid, na ang church o body of Christ ay kinumpara po sa babae, mga kapatid. Okay? At yan po ay directly kinuha o kinote ang verse doon po, mga kapatid, sa Genesis chapter 2, mga kapatid, upang ipakita na meron palang hiwaga, may mystery pala sa likod, mga kapatid, ng buhay ni Adan at Eva. Okay? At may mystery din po sa likod ng pagsasama ng mag-asawa. Okay? Mamaya po, isa po yan sa mysteries na ating pong ipapaliwanag, mga kapatid. Ngayon,
Balik po tayo dito sa ating chart. Balik po tayo sa ating chart. Wala po dito yung church age. Pero itong next slide ko, makikita po ninyo mga kapatid na papasok po yung church age. Okay, tingnan po ninyo mabuti. Okay? New Testament mystery viewpoint. New Testament mystery viewpoint. Look at this. Yan. Okay? So nakita po ninyo, ito po yung tinatawag na mystery program o church grace dispensation. Okay? So nakita po ninyo na pagpasok po ng resurrection ni Jesus Christ sa Book of Acts, makita po natin tuloy-tuloy po na nandoon yung transition period. Tinuturo pa rin ng mga disciples yung tungkol po mga kapatid sa prophetic program. Pero ang Diyos pala ay bumalik na mga kapatid sa kanyang programa na matagal ng lihim mga kapatid sa lumang tipan o bago pa lang likhain ang mga tao o before since the world began. I'm sorry. Since the world began ay nandun na po ang plano ng Diyos sa church, mga kapatid. Pero walang nakakaalam niyan. Yan po yung tinatawag na secret things belong unto the Lord our God. Na sinasabi sa Deuteronomy 29:29. Ngunit mga kapatid, pagdating po ng resurrection ni Jesus Christ, si Apostle Paul na kanyang apostle para sa body of Christ mga kapatid, no? For the Gentiles, specifically for the Gentiles, mga kapatid, at isa po sa mga apostles, mga kapatid, sa body of Christ, ay tinawag ng Diyos at in-reveal sa kanya yung programa na ito at yung mga teaching na ito. At dito mamaya, mga kapatid, ating tatalakayin, titignan, yung pong tinatawag na 10 mysteries na nauukol lamang dito po mga kapatid sa church program, sa church age. Kaya po, sabi ng Apostol Pablo, tayo po ay mga stewards of the mysteries of God. So, ibig sabihin, nauukol lamang po sa panahong ito, yung mysteries na yon. Kaya po, kung hindi natin alam yan, mga kapatid, wala po tayong maituturo at hindi tayo maituturing na faithful stewards ng Panginoon. Okay? So, kasama po yung rapture dyan, mga kapatid. Kasama po yung rapture. Okay? Next, so tingnan po natin after the rapture. Okay? After the rapture viewpoint. Okay? Bumalik lamang po sa dati. Dahil nga po mga kapatid, yan po ay isiningit o parenthetical program of God. Okay? So balikan po natin saglit. Ano po? Yan. Yan po yung dati, di ba? Old Testament. Okay? Balik tayo sa Old Testament prophetic viewpoint. Pero mga kapatid, pagdating sa New Testament at sinulat po mga kapatid ni Apostle Paul, ang 13 letters niya ay nakita po natin na hindi po pumasok agad ang tribulation period after the cross. Bagkos, naisingit po sa programa ang mystery program, but the prophetic program postponed. Okay? Nakita nyo sa bandang taas, ano? The prophetic program postponed, mystery program, okay, church or grace dispensation assured, mga kapatid. Okay? And then after the rapture, ano mangyayari? Parang walang nangyari, mga kapatid. Parang walang nangyaring church age. Babalik lamang po yung programa ng Diyos at diyan na po mag-i-start, mga kapatid, yung 70 weeks, mga kapatid. Ayan. Ito po ang pinaka-foundation kung bakit naniniwala po tayo na may preaching according to the mystery. Okay? According to the revelation of the mystery na si Apostle Paul ang ginamit ng Diyos, mga kapatid, para po dito at ipinagkatiwala po, mga kapatid, sa kanya at ipinasa po sa atin ang stewardship para po sa mysteries of God. That's why we need to know it, mga kapatid. Now, look at this dito po sa ating pangalawa o dito sa ating susunod na chart. The mystery program of God. So, yun. Yung una pong nasa taas na chart natin, yun yung pinakita ko sa inyo kanina. After the cross, tribulation period, and then second coming, and then millennial kingdom po agad. Ano po? Millennial kingdom po agad. So makikita natin dito, mga kapatid, pangalawa is sa bandang ibaba, mga kapatid, ito po yung prophetic program. O ito yung mystery program. Okay?
after the cross, ayan, meron pong gap, mga kapatid, na isingit yung rapture, and then, saka pa lamang po yung tribulation, at saka pa yung second coming, and then yung millennial kingdom. Ano po? Now, look at this. Mayroon po tayong ilalagay dyan. Yun. So, yung bilog na yan, yung circle na yan, mga kapatid, dito po natin makikita, dito po natin malalaman, dito po natin matutuklasan, mga kapatid, yung ibinigay na mysteries. Explain ko mamaya kung ano ba yung ibig sabihin ng mystery. Okay? At marahil iniisip ng iba pag sinabing mystery, sa Tagalog ay hiwaga. Pero sa King James Bible, pag sinabing mystery, mga kapatid, ito po ay secret. Ayan, secret. Pero, na-reveal na yung secret na yon. Okay? Na-reveal na po sa pamamagitan ng Holy Spirit. Ibinireveal po sa ating Apostle Paul at sa mga prophets at sa mga apostles and prophets sa panahon ni Apostle Paul. Din sinulat po ni Apostle Paul at maliwanag po, mga kapatid, na kung ating babasahin ang mga sulat ni Apostol Pablo ay matutuklasan po natin, nandyan po yung mysteries, okay? Yung mysteries na ipinagkatiwala po ng Diyos sa atin, okay? So yan, mystery church. At dahil nga po ito ang mystery church, bakit mystery church? Secret church, ibig sabihin secret church. Hindi ito ni-reveal sa lumang tipan. Okay? So dito po papasok yung godliness. Okay, yung mystery of godliness. At yan po ang dapat talagang unang-unang makita natin sapagkat yan po yung mystery of godliness na yan ay tumutukoy sa incarnation. Wala hong mystery church kung wala pong death, burial, and resurrection. Okay po. Number 2, Israel's blindness. Number 3, mystery of His will. Number 4, mystery of Christ. Number 5, mystery of faith. Number 6, mystery of the gospel. Number 7, Christ, mystery of Christ and the church. And number 8, indwelling Christ, the mystery of indwelling Christ. And number 9, mystery of iniquity. And number 10, the mystery of the rapture, mga kapatid. Okay? Ang rapture po, mga kapatid, ay hindi naman po talagang ni-reveal sa lumang tipan. Okay? Maliwanag po yan. Maging po sa Matthew chapter 24, wala pong rapture of the church doon. Ang rapture of the church ay nasa 1 Thessalonians chapter 4, mga kapatid, at nasa 1 Corinthians chapter 15. Pero sa Matthew 24, wala pong rapture of the church po doon, mga kapatid. Okay. Saan po natin ibinatay ang mga katotohanan ito? Okay, sinasabi nga po ba talaga ni Apostol Pablo na meron pong mystery? Yes, meron pong mystery, mga kapatid. Basahin po natin ang Romans chapter 16:25 to 26. Ito ang sinasabi ng Bible. Now to Him that is of power to establish you according to my gospel. Meron pong tatlong bagay na ikatatatag o ika-establish ng isang mananampalataya. Tatlo po ito, ha. Number 1, magiging establish ang isang mananampalataya kay Kristo sa panahong ito ng dispensation of grace. Number 1, according to the gospel which Paul preached, mga kapatid. Okay? So meron pong tinuturo si Paul na may gospel. Ito po yung gospel of the grace of God na makikita natin sa Acts chapter 20 verse 24. Ito rin po yung tinatawag na gospel of Christ sa Romans 1:16, at ito rin po, mga kapatid, yung the gospel, okay, of our salvation na binabanggit po ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 15:1-4. Yan po yung death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ, mga kapatid. So, ma-establish po talaga ang isang mananampalataya kung alam niya o naligtas po siya sa gospel of Paul. Hindi pwedeng ma-establish ang isang tao kung hindi siya ligtas muna. So, unang-una, mga kapatid,
Sabi po dyan, now to him that is of power to establish you according to my gospel. Number 2, and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began. So after nating maligtas sa pamamagitan ng gospel ni Apostle Paul, dapat din po nating lubos na maunawaan kung ano at ano po yung revelation of the mystery. Yung preaching ni Jesus Christ, dapat natin itong maunawaan. Alin po? Yung preaching ni Jesus Christ o preaching tungkol kay Jesus Christ according o ayon sa revelation of the mystery which was kept secret since the world began. So, hindi po sapat na naligtas po tayo. Dapat maintindihan po natin yung preaching of Jesus Christ according to the mystery o according to the revelation of the mystery. At ang mystery program na ito ay kept secret since the world began. But praise God, sa verse 26, sabi ng Bible, but now is made manifests. So yun po yung pangalawa na kung saan ay talagang magiging establish ang mananampalataya. At ang pangatlo ay ito, and by the scriptures of the prophets. So, kita nyo? Huling-huli po yung scripture of the prophets na dapat natin pong talagang tutukan at matutunan, mga kapatid. Ibig sabihin, uunahin talaga natin, mga kapatid, yung sulat ni Apostle Paul. Dapat ito po ay talagang gamay natin. Dapat po ito talaga familiar tayo sa sulat ni Apostle Paul. Alam po natin yung sulat ni Apostle Paul at alam din po natin yung 10 mysteries na ni-reveal kay Paul kung saan doon po tayo nagiging stewards. Then, after that, and by the scripture of the prophets. So, alam niyo kung bakit? Kasi mapatutunayan po natin na totoo lahat ang tungkol kay Jesus Christ. Okay, so suportahan at lalong magiging matatag ang revelation of the mystery, mga kapatid, na nireveal kay Paul, which was kept secret since the world began, kung mauunawaan natin ang scriptures in the Old Testament of the prophets. Okay? According to the commandment of the everlasting God, made known to all nations for the obedience of faith. Tandaan po ninyo, may preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery. Na yan po ay sikreto nung una, pero ngayon ay na-reveal. Okay? Next verse. Ephesians chapter 3 verses 1 to 6. Ephesians chapter 3 verses 1 to 6, the Bible says, for this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ for you Gentiles, if ye have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you ward. So ito pong dispensation of grace na ito, mga kapatid, ay specifically binigay kay Apostle Paul at predominantly para po sa mga hintil. Ang linaw po yan, no? The grace of God which is given me to you ward. Sino yung you? The Gentiles. Malinaw po yan. Okay, sa verse 1, for you Gentiles. Verse 3, look at this, verse 3, how that by, andyan na naman yung revelation na salita, ano? How that by revelation, He made known unto me, ano? The mystery. So, meron talagang revelation of the mystery. At atin pong makikita na yung mystery na yan ay sikreto. Secret yan. Okay? Pero ni-reveal na nga po sa pamamagitan ng Apostle Paul at isinulat na niya. At ang sabi po niya, as I wrote afore in few words, verse 4, whereby when you read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ. So paano daw natin maiintindihan ang mystery of Christ? Paano natin maiintindihan ang mystery program? At paano natin, mga kapatid, malalaman ang mysteries of God na kung saan ay naging stewards po ang New Testament ministers. Verse 5. Itong revelation of the mystery na ito, verse 5 ay, which in other ages was not made known unto the sons of men.
as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit. So, kailan po in-reveal? After na ma-reveal kay Paul. Ginamit ng Diyos si Paul sa pamamagitan ng Holy Spirit ay na-reveal din po, makikita natin, especially sa Book of Acts, no? Si Peter, na-reveal din sa kanya, mga kapatid, yung programa ng Diyos sa panahon ngayon. Akala ni Peter ay ang mga hintil ay hindi pa karapat-dapat matanggap. Sapagkat ang alam ni Pedro ay sa dulo pa ng panahon ng tribulation period. Yun po kasi ang nasa prophetic program. Pero dun sa Acts chapter 10, nagtataka po siya, bakit sinasabi ng Panginoon na huwag pong tanggapin at huwag na ituring na common or unclean yung mga hintil. Sapagkat pumasok na po, mga kapatid, ang programa ng Diyos. After the resurrection of Christ, bagamat makikita po ninyo na nangangaral pa rin po ng prophetic program o continuation pa rin dun po sa Great Commission, ang mga disciples ay patuloy na nagpipreach tungkol doon sa utos ng Panginoon sa Great Commission, okay, for the Jews. Pero, by and by, little by little, nakita po natin na nag-diminish. Okay? Nag-diminish ang programa ng Diyos sa mga Hudyo at makikita po natin ang focus ngayon ng Holy Spirit at maging ang record sa Bible simula po sa Acts chapter 13 hanggang Acts 28. Si Apostle Paul na ang nakikita sa kwento doon po sa Book of Acts. At si Peter hanggang Acts 12 lang. Tapos lumabas uli nung nagkaroon ng conference sa Acts 15. And after that, wala na po. Nakafocus na kay Paul, mga kapatid. Kaya nga po, dapat ma-acknowledge po natin, mga kapatid, na si Apostle Paul ang ginamit ng Diyos upang ma-reveal sa mga holy apostles and prophets by the Spirit. Okay? Yun pong salita ng Diyos. Yun pong specifically yung mystery of God. Mysteries of God, mga kapatid. Number 6, or verse 6, that the Gentiles should be fellow heirs and of the same body and partakers of His promise in Christ by the gospel. Mga kapatid, merong promise in Abraham at meron din pong promise in Christ. Okay? Hindi po na-reveal sa lumang tipan yung promised in Christ. Ang na-reveal lamang po sa lumang tipan ay yung promised in Abraham. Okay? That the Gentiles through Abraham o through Israel should be saved. Okay? Na ayon sa propesiya, mga kapatid, maliligtas ang mga hintil through Abraham. Through the nation of Israel. Okay? At malinaw po yan, before sila pumasok sa millennial kingdom, gagamitin po ang mga Hudyo, especially yung 144,000 Jews during tribulation period, at mangangaral po sila, hindi lamang, mga kapatid, sa mga Hudyo, kundi sa lahat ng tao sa lupa, mga kapatid. Pero, nagtataka nga po si Apostle Peter sa Acts chapter 10, kung bakit ang mga hintil ay huwag na daw ituring na marumi or common. Sabi po ng vision sa kanya ng ating Panginoon. Okay? That's why dito sa verse 6, that the Gentiles should be fellow heirs. Sino yung Gentiles? Tayo po na hindi mga Hudyo, mga hintil po tayo. Pero mga kapatid, ito po ay talagang mystery. Why? Sapagkat tayong mga hintil ay pinagsama sa iisang katawan ni Kristo. Jew, Gentiles, magkaaway po yan. Enemies po talaga yan. Ano po? May supremacy. Kahit sa lumang tipan, mga kapatid, talaga pong mayroon pong supremacy at dogs lamang ang tingin sa ating mga hintil noon sa lumang tipan. Pero, nung si Kristo'y namatay, inilibing at muling nabuhay, mga kapatid, lahat ng sumasampalataya, Hudyo man o hintil, ay ibinibilang na bahagi
ng katawan ni Kristo at sila po ay nasa equal footing. Wala ng Hudyo, wala ng Hintil, lahat po ay iisa na kay Kristo. Ayan, napakaganda mga kapatid ng programa ng Diyos. At yan nga po ay lihim. Yan po mga kapatid ay misteryo. Yan po ay hiwaga. Ngunit na-reveal nga po sa panahong ito. At ang sabi diyan, and partakers of His promise in Christ by the gospel. Napakalinaw mga kapatid. So, nakikita nyo na, meron talagang mystery program. Meron talagang preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery, mga kapatid. And isa pa, Colossians 1:24 to 26. Colossians chapter 1, verse 24 to 26. The Bible says, who now rejoice in my sufferings for you, and fill up that which is behind the afflictions of Christ in my flesh for His body's sake, which is the church. Ano ang pinag-uusapan? Ano ang subject dito? Christ's body. At ito yung katawan ni Kristo na tinatawag pong the church. Singular ha? Hindi churches, hindi ho Baptist church yan. Sapagkat ang Baptist ay local, mga kapatid. Wala pong Universal Baptist Church. Kagaya ng Catholic na centralized. Iglesia ni Cristo na centralized. Jehovah's Witnesses na centralized. Okay? Yung church po dyan ay hindi po denominasyon o relihiyon ng tao. Ang church po dyan ay called out assembly or congregation of the saved people. Ayan. So lahat ng ligtas kasama po dyan sa church na yan. Mga kapatid, anong sabi pa ng Bible? Sabi ni Apostle Paul, whereof I am made a minister. Saan sa ginawang ministro? Okay? Ginawa siyang isang ministro sa church. Bakit isang ministro? Sapagkat hindi lamang siya ang ministro sa body of Christ. Okay? Pero sa pamamagitan talaga niya, ini-reveal ang mystery. Sabi niya, whereof I am made a minister according to the dispensation of God. Okay? Kaya nga dispensationalist tayo kasi ilang beses, 4 na beses binanggit yung dispensation sa King James Bible. Pag di ka naniniwala sa King James Bible, ay hindi ka maniniwala sa dispensation. Okay? Kaya sabi ng Bible, according to the dispensation of God, which is given to me for you to fulfill the church of God. The word of God, to fulfill the word of God. Verse 26. Even, itong even na to ay nagbibigay po ng patunay, nagbibigay ng mas maliwanag na paliwanag tungkol sa pinag-uusapan. Ano po itong dispensation of God? Ano po itong Christ's body? Okay, so binigyan po ng linaw ng 26, even the mystery which hath been hid from ages and from generations, but now is made manifest to His saints. So linaw mga kapatid, mayroon talagang mystery program na yan na hindi nakikita ng maraming mga tao ngayon. Akala nila, continuation lamang po yung earthly ministry ni Jesus Christ after ng resurrection, binigay ang Great Commission, tuloy-tuloy din. Akala po ng maraming tao, simula po nung nag-resurrect si Jesus Christ at nagbigay po ng Great Commission sa mga Jews, mga kapatid, at may kaakibat po na sign, wonders, and miracles, akala po ng marami. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy yun, continuation lamang yung mga sa ating panahon ngayon. Hindi po. Okay? Yung pong mga taong, ang mga apostles na nakapasok sa New Testament dispensation of grace, yun, bahagi po sila mga kapatid ng body of Christ. Pero ang doktrina po ay hindi. Tignan po ninyo, for instance, hindi naman tayo nagpa-practice ngayon ng sign, wonders, and miracles. Hindi tayo umiinom ng lason at hindi tayo namamatay. Natutuklaw ng ahas, hindi tayo namamatay. Nagpapagaling tayo na magpapagaling ba tayo ng mga may sakit sa pamamagitan ng laying of hands?
Ano pa? Bumubuhay ba tayo ng patay ngayon? Okay? Yung mga nakikita nyo mga kapatid ng nagpa-practice ng sign, wonders, and miracles, nag-i-speak in tongues mga kapatid, nilalahat ko na. Hindi ko sinasabing hindi ko nilalahat. Lahat na nag-i-speak in tongues, kuno. Lahat ng nagpapagaling, kuno. Lahat ng mga nagpa-practice ng miracles, kuno, mga kapatid. Hindi po yan totoo. Okay? Hindi po yan totoo. Pag maiintindihan po natin ang programa ng Diyos na naantala po, ayan, babanggitin natin, atin po mga kapatid ipapaliwanag sa mysteries of Israel's blindness. Yung sign, wonders, and miracles, part po yan ng Israel program. Jews program. Nung nag-diminish po sila sa Book of Acts, mga kapatid, totally, okay? It was held abeyance, mga kapatid. It was postponed. Kasama po yung sign, wonders, and miracles na postpone po yan. Kaya ako sinasabi na lahat ng mga nagpapanggap na mga akala nyo ay faith healer, mga kapatid, ginagamit ang pangalan ng ating Panginoon, nagpapalayas daw. Sila po ang fulfillment na Matthew chapter 7, verse 21 to 23. Not all that call me Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. Ha? Hindi po lahat. Kaya ito yung panahon, mga kapatid, na nagpapagaling daw kuno sila. Kung nagkakapagpagaling man sila, gusto ko malaman nyo, ang devil pwede rin at meron din kakayahang magpagaling ng physical nakaramdaman. Okay? Albularyo nga eh. Mangkukulam nga. Akala nyo ba ang mangkukulam ay hindi marunong magpagaling? Magkakasabwat ang albularyo at saka mangkukulam. Kapatid. Okay? Yun po yun. Kaya dapat maintindihan natin talaga mga kapatid na itong mystery program na ito na nireveal kay Apostle Paul ay siyang ating dapat maunawaan sapagkat dito tayo ginawang katiwala. Okay? So dito na po, i-discuss na po natin mga kapatid ano. Para tuloy-tuloy na tayo mga kapatid and then di man tayo magpapakatagal. Pag na-explain ito sa inyo, ay hindi ko maibibigay lahat ng verse. Maraming verses po ito. Pero para malaman nyo ang initial explanation mga kapatid, okay, at ang mga initial verses, ibibigay ko po sa inyo. Pero this is just to prime you up at mag-aral po tayo. Okay? Mag-aral tayo. May King James Bible naman tayo lahat mga kapatid. So, mystery of godliness. Ito po yung incarnation. Yan. Ito po ang context ng mystery of godliness. 1 Timothy chapter 3, verse 16. Okay? The Bible says, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believe on in the world, receive up to glory. Ang tinutukoy po dyan mga kapatid ay yung pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit sinabing godliness? Sa Tagalog yan ay pagiging makadiyos. Alam niyo po, ang tunay na pagiging makadiyos, mga kapatid, ay nangyayari lamang talaga sa pamamagitan, mga kapatid, ng pagkaintindi sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Amen. Sapagkat we are conformed, we are created, we are predestined to be conformed into the image of Jesus Christ. Sa atin po, godliness, yun po. Pero meron pong sikreto, may hiwaga sa loob po ng godliness na ito. At sinasabi rito, God was manifest in the flesh. Okay? Alam nyo, ang godliness natin, hindi naman talaga natural na tayo yun eh. Kapag may nakikita kayong godliness sa isang ligtas, it is God who worketh on. Siya, yun yung Diyos na nag-work inside us. Okay? Ang atin lamang pong tanging part ay nag-yield lang tayo.
Pumapayag lang tayo. Pero yung Diyos ang gumagawa both to will and to do of His good pleasure. Okay? So, medyo malawak na pang papaliwanag to. Pero sinasabi dito, God was manifest in the flesh, incarnation, justified in the spirit. Pag sinabing justified, hindi po lahat ng salitang justification ay tumutukoy mga kapatid sa kaluluwa. Ang justification dito, nabanggit din po yung justified na yan, tumutukoy kay sa Diyos, that God may be just and the justifier of him that believeth in Jesus. Okay? Pag sinabing justified, ibig sabihin, siya po ay diniklarang walang sala o matuwid sa harap ng tao. Okay? So si Jesus Christ ay idiniklarang matuwid, mga kapatid. Talaga namang siya'y matuwid. At hindi yan tumutukoy sa kaluluwa ni Kristo o sa kaligtasan ng kaluluwa, okay, ng tao, kundi ang salitang justification dyan ay tumutukoy, mga kapatid, sa pagdideclare na siya po ay walang kasalanan. Kagaya ng sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Okay, for he hath made him to be sin for us who knew no sin. Oh, who knew no sin. Okay, wala siyang nakilalang kasalanan. So alam po ng lahat na hindi siya nagkasala, mga kapatid. Okay? God was manifest in the flesh. Bagamat, di ba, ang flesh naturally nagkakasala. Ay talagang mystery ito. Sapagkat siya lamang ang pumunta sa flesh. Siya lamang ang isinilang ng isang babae na hindi nagkasala at walang kasalanan. Kaya talagang mystery of godliness ito, mga kapatid. Lahat tayo na isinilang ng isang nanay ay talagang nagkakasala. Pero si Kristo'y walang kasalanan. Kaya po diniklara siyang matuwid. Okay? Justified in the spirit. Sin of angels. Nakita po ng mga anghel. Preach unto the Gentiles. Pinangaral sa ating mga hintil. Pinaniwalaan sa mundo. Believe on in the world. Diba? Buong mundo naniniwala kay Kristo eh. Maliban na lang doon sa pinili nilang ayaw maniwala. Pero hindi na pwedeng i-deny na si Kristo nag-exist. Maging sa kasaysayan ng Israel, mga kapatid, nag-exist talaga ang Kristong ito. Receive up to glory. Yan po, ang tawag ko dyan ay mystery of godliness at yun ay nakabalot, mga kapatid, o ang pagpapaliwanag niyan ay tungkol sa incarnation o sa pagkakatawang tao ng ating Panginoong Yesus. Napakarami pang mga verses pero sabi ko nga sa inyo, tulong ko lang ito sa inyo. Kayo na po ang magbuklat pa at mag-aral pa ng napakaraming verses. Okay, number 2, mga kapatid. Number 2. Mystery of Israel's blindness. Ano ito? Temporary setting aside of the Jews. Meron bang ganon? Opo, may programa po ang Diyos sa mga Hudyo. Yun nga po yung Daniel 70 weeks. Sa Daniel chapter 9, 24 to 27 na binasa natin kanina. Pinakita natin sa chart. Pero, after po ng resurrection ni Jesus Christ, nag-start na po silang nag-diminish, mga kapatid. Buong book of Acts ay diminishing ng mga Hudyo. Okay? Pero habang nagdi-diminish ang mga Hudyo, ay nag-i-increase naman, mga kapatid, ang church, which is Christ's body. Okay? So naniniwala tayo, mga kapatid, na may progressive revelation at merong transition period sa book of Acts. At maliwanag ang sinabi ni Apostle Paul dito sa Romans chapter 11 verse 25 to 27. Ang ganito, mga kapatid. For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery. Okay? So, kung ikaw ay kapatid sa Panginoon, sabi ni Apostol Pablo ay ayaw ko, mga kapatid, ayaw ko na kayo'y maging ignorante sa hiwagang ito o sa sikretong ito. Abay, may sikreto po, mga kapatid. Why? Kasi pag hindi natin naunawaan ang mystery of Israel's blindness,
Anong sabi ng Bible? Anong consequence? Lest ye should be wise in your own conceits. Ang rami pong tao ngayon, ang daming preachers ngayon, akala mo alam na alam ang pinipreach niya. Pero dahil hindi niya alam yung mystery program, hindi niya alam yung Israel's blindness, mga kapatid, pati yung mga doktrina ng mga Hudyo sa lumang tipan, dinadala sa bagong tipan at pilit na isinusubo at ipinagagawa sa mga miyembro sa church. Kasama na yung mga compulsory giving or tithing, pati mga first fruit na yan. Seventh day pangingilin ng Sabat, bawal kumain ng iba't ibang mga pagkain na kung ano-anong pinagbabawal nila. Why? They don't know it. They are ignorant of this mystery. Oh, that's why they are wise in their own conceits. See? Sabi ng Bible, lest ye should be wise in your own conceits, that blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles become in. So, ang tanong ay, kailan nagsimula ang blindness in part sa kanila? Yan ang dapat ninyong matutunan. Okay? Kasi ang akala po ng marami, pagka-resurrect ni Jesus Christ, hanggang rapture na yun. Tuloy-tuloy yun. Hindi po. Hindi po, mga kapatid. Hindi continuation po ng Great Commission ang panahon natin ngayon. Meron pong pagkakataon sa Book of Acts na nagkaroon po ng exchange. Nagkaroon po, mga kapatid, ng diminishing, okay? Nag-fade off, mga kapatid, yung programa ng Diyos sa mga Hudyo. That's why mayroong blindness in part na nangyari. Kailan po yung huling-huling panahon na nakipag-deal pa o may dealings pa ang Diyos sa mga Hudyo? Dapat po nating malaman yun. Kasi sa 1 Corinthians chapter 14, may sign, wonders, and miracles pa doon. Tandaan po natin, every time na makikita natin yung sign, wonders, and miracles, ibig sabihin meron pang dealings ang Diyos. Sabi ni Apostol Pablo, huwag ipagbawal ang speaking in tongues sa Corinth. Makikita niyo yun sa 1 Corinthians chapter 14. At sabi niya, ako yung ako ang pinakamay kakayahan sa inyong mag-speak in tongues. Pero mas pinili ko, sabi ni Apostol Pablo, na magsalita lamang ng 5 salita na naiintindihan. Kaysa 1,000 salita na hindi naman naiintindihan. Kita niyo po yon? Ang tanong, kailan pastor? Kailan po talaga yung huling-huli na dealings ng Diyos sa mga Hudyo? Bago sila totally blindness in part na sila. Yan. Yun po yun, yung Acts chapter 28. Ibig sabihin, ang buong book of Acts ay transition period. Sapagkat maging si Apostle Paul ay meron pa ring sign, wonders, and miracles na ginagawa hanggang sa makapunta po siya sa Rome, mga kapatid. Pero nung siya po'y nakulong na, okay, sumulat siya ng seven letters, mga kapatid, for the church and for individuals, kay Timothy at kay Titus, at wala kang makikita na anumang ordinances, or practices ng mga Hudyo, kagaya po ng mga unang sulat ni Pablo during Acts period. Okay? So, mayroon pong tinatawag na Israel's blindness. Verse 26, and so all Israel shall be saved. Kailan masisave talaga ang mga Hudyo? As it is written, there shall come out of Zion the deliverer, and shall turn away ungodliness to Jacob. Okay, for this is my covenant unto them, when I shall, future, when I shall take away their sins. Kaya yung mga Hudyo, kahit po sa during Christ's earthly ministry, at maging yung mga binautismuhan, mga kapatid, doon sa Acts chapter 2. Okay? Makikita po ninyo
sa times of restitution and times of refreshing, dun pa lamang sila makaka-receive ng pag-take away ng kanilang sins. And Daniel chapter 9 verse 25 or 24, mga kapatid, makikita nyo doon, future lahat. Sa millennial kingdom pa lang sila totally matanggalan ng kasalanan. Kaya nga po ang promise sa mga Hudyo, repent and be baptized for the remission of sins. Mark chapter 1 verse 4, ang baptism ni John ay tungkol sa remission of sins ng mga Hudyo na mangyayari pa naman lamang, mga kapatid, doon sa tribulation o doon sa bago sila pumasok sa millennial kingdom. Kaya makikita niyo, mga kapatid, may iba talagang programa ang Diyos eh. Sa atin ngayon, instantaneous. Once na tayo nag-believe sa sufficiency ng ginawa ni Jesus Christ, ang ating kasalanan ay pinatawad ng lahat. Ora mismo, nung tayo po ay sumampalataya, tapos na, bayad na, justified na tayo. Mga kapatid, positionally sanctified na tayo. Okay? Iba ang programa ng Diyos sa mga hintil. Okay? For this is my covenant unto them when I shall take away their sins. Okay? Napakaganda niyan, mga kapatid. Dapat maintindihan natin yung blindness in part na yan na nangyari sa mga Hudyo. Number three, mystery of His will. So what is this mystery of His will? The eternal purpose of God to the church. Merong purpose ang Panginoon na ginawa niya before the world began. At ito po'y sikreto since the world began. But before the world began, nandyan na yan. Nandun na yung will niya. Nandun na yung purpose niya. Andun na yung programa niya. O sabi niya, mga kapatid, sa Ephesians 1:9, having made known unto us the mystery of His will. Merong hiwaga, may sikreto ang Diyos sa kanyang kalooban. At ito'y tungkol saan? According to His good pleasure, which He hath purpose in Himself, verse 10, that in the dispensation of the fullness of times, He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in Him. So mga kapatid, malalaman po natin na ang Diyos sa future ay mayroong espesyal na pagtatalaga sa atin. Amen? Meron po tayong kalalagyan sa future na hindi po kagaya ng kalalagyan ng ibang lahi. Mga kapatid, we are exclusive and special entity. Mga kapatid. That's why we believe na meron sa future ay meron pong new heaven, new earth, and new Jerusalem. At naniniwala ako na merong 3 titira po sa 3 places na iyon. At ang body of Christ ay sa new heaven. Ayan. For our conversation is in heaven, not on earth. Yan. So maliwanag, mga kapatid, mystery of His will. Nalaman po natin na tayo po'y may special abode in heavenly places through Apostle Paul. At ang tawag dito ay mystery of His will sa church. Okay? Next. Number 4. Mystery of Christ. Ano naman itong hiwaga kay Kristo? Hiwaga kay Kristo. Christ is not only for the Jews but for all. Wow, ang linaw-linaw nito, mga kapatid. Napakaganda po nito, no? Basahin ko po. Naisulat ko ba hanggang 10? Hindi, ano? Okay? Anyway, sa mga nagsusulat po dyan, sa atin pong comment section, pakilagay ha, 1 to 10 po yan ha. Okay? Hindi ko pala na-kompleto hanggang 8 lang ito. Okay, sige. Basahin po natin, mga kapatid. Mapansin po natin yung mystery of Christ dito ay tungkol, mga kapatid, kasi sabi ng mga Hudyo sa John chapter 4, sabi, salvation is of the Jews. Sa Matthew chapter 10, okay? Huwag silang pupunta sa daan ng mga hintil. Huwag silang mangangaral sa daan ng mga hintil. Matthew chapter 10 po yan, ha? But go rather to the lordship of the house of Israel.
Sa Matthew chapter 15, ang tawag doon sa babae, mga kapatid, ay dog. Okay? Pero inaccept din siya ni Jesus Christ kasi nandun yung kanyang respeto sa Hudyo. Okay? Yun ang kaligtasan ng mga hintil noon. Sumampalataya ka sa Diyos ng Israel at paniwalaan mo na ang mga Hudyo ang kanyang bayan. Kung lalaki ka, magpatuli ka, magpa-circumcise ka, at magpa-proselyte ka sa kanila. Pero, mga kapatid, sa panahon ni Jesus Christ, after nang mag-resurrect ang ating Panginoong Jesucristo, abay, may mystery pala, may hiwaga pala sa likod ng kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay. Ano po ito? Ha? Basahin ko po, verse 1. For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ for you Gentiles, if ye have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you ward, how that by revelation he made known unto me the gospel, as I wrote afore in few words, whereby, when ye read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ. Verse 5, which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit. Verse 6, that the Gentiles should be fellow heirs of the same body and partakers of his promise in Christ by the gospel, whereof I was made a minister according to the gift of the grace of God, given unto me by the effectual working of his power. Unto me, whom less than the least of all saints is this grace given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Sobrang daming banggit ng Gentiles dito. Dahil bakit? Ha? Puro Hudyo puro Hudyo ang special sa Diyos do sa lumang tipan. Pagdating po, mga kapatid, sa bagong tipan, ang mga hintil palang kagaya natin ay mahal din ni Kristo. Amen. Okay? Special din pala tayo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tayo'y napaglapit, mga kapatid. Tayo'y dating malayo, pero ngayon ay naging malapit at naging iisa sa katawan ni Kristo. Praise be unto the Lord our God. Amen, mga kapatid. Hindi natin alam yan noon. Hindi yan alam ng mga propeta sa lumang tipan noon. Kaya po yan, mga kapatid, ay mystery. Yan po ay hiwaga. Yan ay sikreto. Ito yung sinasabi ni Apostle Paul na dapat steward tayo dito. Dapat alam natin ituro to. Dapat alam natin itong i-enjoy. Dapat alam natin itong isabuhay, mga kapatid. Yan po ang kahalagahan sa ating mga ministers of Christ in the New Testament. Dapat alam natin to. Dapat ito ang dinidiin natin sa ating mga members. Okay po, mga kapatid? At maintindihan nila kung gaano tayo ka-special. Number 5, mystery of the faith. Mystery of the faith. Okay? Ano naman ito? The body of truth revealed to and through Apostle Paul for the church. Naniniwala po tayo, mga kapatid, ayon sa sulat ni Apostol Pablo, na meron pong body of truth o set or statement of faith ang body of Christ. Hindi po yan mixture sa doktrina ng mga Hudyo. Pag sinabing mystery of the faith, ito pong pananampalataya, itong doktrina na ito, mga kapatid, ay eksklusibong inireveal kay Apostle Paul. Kaya po yan ay sikreto ng lumang tipan, pero ngayon po ay na-reveal sa atin. At ang tawag dyan, mga kapatid, ay mystery of the faith. Ano sabi sa 1 Timothy 3:9? Holding the mystery of the faith in a pure conscience. Ang context po niyang 1 Timothy 3 ay ang mga deacons. Ang mga deacons ay dapat alam nila ang mystery of the faith. Alam nila kung anong ituturo nila. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, teach no other doctrine. Okay? Mark them which cause division contrary to the doctrine which you have learned, and avoid them.
Pinapa-avoid nga tayo doon sa mga nagtuturo na hindi Pauline eh. Pinapa-avoid tayo doon sa mga nagtuturo na their God is their belly who mind earthly things. Yung mga nagtuturo ng mga prosperity gospel. Iba ho ang kanilang kingdom, ang kanilang approach, kingdom ang kanilang gospel. Hindi malinaw sa kanila ang gospel of the grace of God. Okay? So may doktrina pong nauukol mga kapatid na binigay ni Apostle Paul sa atin sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi ang tumawag kay Apostle Paul, si Jesus Christ, si Acts chapter 9, di ho ba? Ang laging pagpapakilala ni Apostle Paul, Paul, the Apostle of Jesus Christ. By the grace of God. Kaninong apostol si Apostol Pablo? Kay Jesus Christ. Kaya lahat ng tinuturo ni Apostle Paul ay galing kay Jesus Christ. Naalala ko po yung tinuturuan ko dati na pastor po. Sabi po niya sa akin, Pentecostal siya eh. Sabi niya, mas paniniwalaan ko yung sinabi ni Kristo kaysa sinabi ni Paul. Para ba namang si Apostle Paul ay may kanyang sariling doktrina? Hindi po, mga kapatid. Ang doktrinang tinuturo ni Apostol Pablo ay galing sa turo ni Kristo mismo. Ephesians chapter 4 verse 4 hanggang 5 or hanggang 6, the Bible says, there is one body. Ano yun? Body of Christ. Yan yung church. Singular yan ha. Hindi bodies. Hindi yan local church. There is one body. Yan yung church ha. Yan yung body of Christ. And one Spirit, yan yung Holy Spirit, even as ye are called in one hope of your calling, yan yung blessed hope natin, yan yung rapture. Okay? Yan yung hope of our calling. Verse 5, one Lord. Sino yung one Lord? Si Jesus Christ. One faith. Ito na. Kaya nga po, binold natin yan. Binibigyan po ng diin na meron tayong one faith. Yung faith na yan ay yan po yung set of rules o set of doctrines revealed to Paul. O body of truth revealed to Paul. Kaya sabi mga kapatid sa 1 Timothy 1:3, teach no other doctrine. Ayaw ni Apostol Pablo may magtuturo na ibang doktrina sa itinuro niya. Galatians 1:8. Let them be accursed. Let him be accursed kapag may nagturo ng ibang doktrina, especially ng gospel na hindi tinuro niya at ng kanyang mga kasamahan. One Lord, one faith, one baptism. Ano yung baptism na yan? Hindi po water baptism yan ha. Yan yung baptism sa 1 Corinthians 12:13. Yan yung baptism of the Holy Spirit to Christ. Nilulubog tayo ng banal na spirito kay Kristo. Same as the indwelling or sealing of the Holy Spirit. One baptism. Okay? One God and the Father of all, who is above all and through all and in you all. So meron tayong only God the Father. Igiisa siya. Pero andyan yung Trinity Spirit, Jesus Christ, and the Father. Andyan po mismo. So yan po yun. Mayroon pong one faith. Kinakailangan alam po natin yung mga teaching ni Apostle Paul. Yun yung tinuturo natin sa body of Christ. Ito yung tinuturo natin sa ating mga local churches, mga kapatid. Ano pa? Ano bang tawag dito sa the faith na ito? Ano pang tawag sa the faith na ito? Now, Romans 16:25, now to him that is of power, na-explain ko na kanina. Ulitin ko po. Now to him that is of power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began. So, ano po itong the faith? This is the body of truth. This is the doctrine for us. At ang tawag dyan ay preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery. Okay? So pinakita ko kanina sa chart sa inyo
na after ng kamatayan ni Kristo, mga kapatid, ay pasok po agad ang grace dispensation. Pero dati wala nakalagay sa lumang tipan na merong grace dispensation or church age. Wala. Kaya po may sarili pong body of truth ito. At hindi natin ito pwedeng i-mix, mga kapatid. Unless otherwise, si Apostle Paul mismo ang nagsabing gawin uli iyon. Kagaya ng 10 utos, yung moral law. Sa moral law ng 10 commandments, isa lang ang natanggal doon. Okay? At binding pa rin sa atin ngayon. Anong natanggal? Sabbath day. Kaya hindi tayo nangingilin ng Sabado, mga kapatid. At the rest, huwag kang papatay, huwag kang magsisinungaling, okay? Huwag kang mag-iimbot, huwag kang mangangalon niya. Sa atin pa rin yun. Utos pa rin yun sa atin ngayon. Okay, number 6, mystery of the gospel. Ayan. Hidden effects of the death, burial, and resurrection. Tandaan niyo po ang gospel of the grace of God, mga kapatid, ang death, burial, and resurrection, hindi po siya, yung kamatayan ni Kristo, hindi po siya sikreto. Ang kanyang burial ay hindi rin sikreto. Ang kanyang resurrection, hindi rin sikreto. Okay? Pero ang hindi po nalaman, o sabihin natin, ang sikreto ay hindi alam ng mga propeta kung ano po, at maging hindi lang ang mga propeta, maging si Satanas at ang mga fallen angels, hindi nila alam kung ano po ang magiging effect ng kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay. Hindi po nila alam. Hindi alam ng mga dyablo. Hindi alam ni Satanas na yun pala ang ikatatalo niya. Siya po nag-instigate . Hindi siya ang directly na pumatay. Nasa kapahintulutan ng Diyos, mga kapatid. Pero siya talaga ang nagsulsol, ang pumasok sa katawan ni Judas, ang nag-provoke sa mga Hudyo, na mga Pariseo. Alam po natin yan, mga kapatid. Tingnan niyo po ang 1 Corinthians 2:7. The Bible says, but we speak the wisdom of God in a mystery. Even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory. Okay? Which none of the princes of this world knew. See? Sino yung princes of this world? Mga fallen angels yan. Ay, kung fallen angels yan, plural yan, none of the princes of this world knew. Okay? At ang sabi dito, mga kapatid, is, sabi dito, okay, before the world unto our glory, which none of the princes of this world knew, for had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. So sino po ang may kinalaman sa pagkapako kay Kristo? Yan tinutukoy ang context, the princes of this world. Verse 9, but as it is written, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that loved him. But God hath revealed them unto us by his Spirit. Wow! For the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. So, what is the mystery of the gospel? Napakadami po niyan. Hindi na po natin maiisa-isa yan, mga kapatid. Siguro, pag ituro ko po yan, mga kapatid, ano po ang mystery of the gospel? Ano yung mga effect, okay, ng gospel na ito? Ng death, burial, and resurrection sa ating mga mananampalataya. Napakadami po niyan. Isa na po yung pagpunta natin ng langit. Isa na po yung, mga kapatid, na
Marami. Yung indwelling Christ, yung gospel of the grace of God, napakadami. Saka na po natin i-discuss yung effect na iyan, mga kapatid, sa atin. Number 7, mystery of Christ and the church. Oh, ano po ito? The headship of Christ to the church. Mystery din po yan. Ephesians 5:31, for this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. Ano ito? This is a great mystery. Grabe, no? Nung sinabi itong for this cause shall a man leave his father and mother, binanggit yan sa 2:24, if I'm not mistaken. 2:24 sa Genesis. Okay? For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one. Di ba sa Genesis chapter 2 yan? Oh. Pero yan pala, ay matagal ng mystery. Akala lang natin, gumawa ang Diyos ng kasama ni Adan, para makasama niya, ganun lang. Pero hindi natin alam na yung relationship pala ng mag-asawa, pinaliwanag sa Ephesians chapter 5 verses 22 hanggang 33, yun pala yung mystery. Yung pala, mga kapatid, ay hiwaga. Meron palang nakatago po dong lihim. May lihim pala doon. At ito yung, 32. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Okay? So, napakalawak po niyan. Mapag-aralan niyo pa, mga kapatid. Okay, number 8. Mystery among the Gentiles. Mystery among the Gentiles. Ano po ito? The indwelling Christ in the believers. Colossians 1:25-27, whereof I am made a minister, according to the dispensation of God, which is given to me for you, to fulfill the word of God. Verse 26, even the mystery which hath been hid from ages and from generations, but now is made manifest to his saints. O ano yun? To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles. Ano yun? Which is Christ in you, the hope of glory. Amen. Saan sa lumang tipan natitira ang Diyos sa mga hintil? Saan? Doon yon sa Millennial Kingdom. Okay? Doon yon, mga kapatid, sa Millennial Kingdom. Yun po yun. Kaya lang, hindi po sa panahon natin ngayon. Kaya po mystery yan, na sa panahon natin ngayon, ang mga hintil ay tinirahan ng Diyos. Which is Christ in you, the hope of glory. Sikreto yan. Hindi yan alam sa lumang tipan. Ngayon lamang po nalaman yan. Kaya yan yung mystery among the Gentiles. That's why, alam dapat ito ng mga pastor. Dapat malinaw na itong naituturo sa mga members at hindi puro tithes and offering at soul winning. Lahat. Hindi tayo against sa giving, hindi tayo against sa soul winning, hindi tayo against sa pagtuturo sa pastoral loyalty, mga kapatid. Pero kung yan at iyan na lamang ang naririnig nyo sa pulpito, mga kapatid, nade-deprive kayo sa mga truths na ito. Number 9, mystery of iniquity. Ano ito? The propagation of false teaching. Anong sabi po sa 2 Thessalonians 2:7? For the mystery of iniquity doth already work. Only he know now will let until he be taken out of the way. So, ang context po nito ay yung rapture, yung pong second coming. Okay? Hindi pala rapture, second coming pero makikita rin ang rapture dyan kapag inisa-isa mo yung mga verses. Okay? So, makikita natin dyan, may mystery of iniquity that already work. So, ibang klase yung paggawa ng devil, mga kapatid, sa
sa mga tao ngayon. Talagang binablind niya. 2 Corinthians chapter 4 verse 3 to 4. The God of this world, if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. For the God of this world blinded the mind of those who believe not. Okay, lest the lest the ano ito? Let's the light of the glorious gospel will be shine unto them. Pasensya na kayo mga kapatid kung hindi ko ma-quote ng diretso yung first, second, pakilagay na lang sa ating kwan. Brad, pakilagay nga sa ating kwan, hindi na ako makapagbuklat dito eh. Amen. Salamat sa mga naglalagay ng verses ha. Brother Liste, thank you so much for your help ha. Amen, amen. Ayan. So, malinaw mga kapatid, the God of this world hath blinded the man. So, itong mystery of iniquity, mga kapatid, itong mystery of iniquity na ito, matagal na ito nag-work noon pa man. At lalo ngayon, nako, simpleng-simple yung gospel. Kung ano-anong dinadagdag, ang pagtanggap kay Kristo, sinner's prayer, hindi po ganun. Ang pagtanggap kay Kristo, hindi mali. Talagang nasa Bible ang pagtanggap kay Kristo, pero ang pagtanggap kay Kristo ay ang paniwalaan kung ano pong sinasabi ng Bible tungkol sa Kanya. Anong sabi ng Diyos tungkol kay Kristo? Siya ang ating ransom. Yung Kanyang blood ang pinangtubos. Ano pa? Yung Kanyang death, burial, and resurrection. Sabi ng Isaiah chapter 53 verse 11, satisfaction po niya yan. Sufficient po yan. O yun, pag pinaniwalaan natin yun ng buong puso natin, walang pag-aalinlangan, kapatid, yun na po ang kapatid, ang kaligtasan. Hindi yan sasamahan ng baptism, ng prayer, ng confession. Ang confession and prayer, mga kapatid, ay bunga lamang ng pusong nananampalataya. Pero ang kaligtasan ay nangyayari sa puso, hindi po sa bibig o sa nguso. Okay? So, mystery of iniquity, noon pa man, yan po'y umiiral na. Lastly, mga kapatid, para makapagpahinga na rin po tayo, mystery of rapture, o mystery of the rapture, the translation of the church. Ayan. Wala kaya yan sa lumang tipan. Hindi yan alam sa lumang tipan, mga kapatid. Okay, 1 Corinthians chapter 15, verse 51, behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Amen. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump. For the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Yan o. I show you a mystery. I show you a secret. I show you ang isang hiwaga. Hindi tayo lahat matutulog o mamamatay. Mga kapatid, sabi ng Bible, as it is appointed unto man once to die. But after this, the judgment. Talaga namang nakasulat sa Bible na wala pong hindi mamamatay. Lahat mamamatay. Pero sabi ng Apostol Pablo, mayroon akong ipapakita sa kanyang hiwaga o sekreto. Ano yon? Hindi lahat mamamatay. Pagbalik ng Panginoon sa mga alapaap, tayong nabubuhay, hindi po mamamatay. Mapapalitan lang ang ating katawan and then hindi tayo makakaranas na mailagay sa kabaong. Hindi tayo makakaranas na tayo'y pagdalamhatian. Hindi tayo makakaranas, mga kapatid, ng necrological service. Tayo po ay tuloy-tuloy na aakyat sa langit, babaguhin lang ang ating katawan. Wow, mga kapatid. That is the mystery of rapture. Mararapture ka ba? Kasama ka ba sa mararapture? Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Mga kapatid, ito pong 10 mystery na ito ay ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Tayo po'y mga stewards of the mysteries of God. Kaya dapat alam natin ito, gamay natin ito, alam natin ituro ito. Alam natin ang pasikot-sikot ito. Sapagkat ito po ang pinagkatiwala sa atin. At gusto ng Panginoon, maging faithful po tayo, mga kapatid, doon sa pinagkatiwala sa atin na yun. Amen?